Hindi nila mapipigilan ang katotohanan. Questions? Any questions from the Senate media? Yes, sir. I'm Asher Paul from PNP. Ma'am, are you saying na yung si Michael po now is pwede siyang biktima dito na ginagamit siya? Posibleng biktima rin si Michael, posibleng ginagamit siya. Pero kasabay ng pagdasal ko para sa kanyang kaligtasan, kung tulad ng takot niya, siya ay kikidnapin, kahit pinagdarasal ko ang kanyang paglaya at kaligtasan, kailangan managot din siya sa kanyang pagsisinungaling ngayon. And ma'am, meron po rin bang feedback yung PNP about ano po yung sitwasyon niya ngayon? Basta ang latest na alam kong ginagawa ng PNP noon ay kumikilos din sila agad doon sa finoward naming mga messages ni Michael noon lamang, June 22 at 23. Pero habang sila ay kumikilos na noon tungkol sa kanyang cry for help, yung kanyang hiling na ma-rescue siya, biglang lumabas na itong video na ito. Thank you. Next. Next, to Victoria. Sen Ann po from Brigada. Ma'am, after lumabas yung issue about kay alias Rene, si Attorney Roque said that ang dami niya raw pong imbento and he even encourages the public po na magsampa ng ethics complaint against you para mapatalsik sa Senado. Any comment po regarding this? Bukas sa kahit sinong mamamayan na mag-file ng ethics complaint. Pero parang si Harry Roque ang maraming sinasabi. Umuwi muna siya. Humarap muna siya dito sa Senado. Haharapin ko siya kahit saan. Pero ngayon, bitawan na niya yung buhay pugante niya. Sen, after nung call ni Sen Roque, may ilang netizen na sabi nila, baka raw kayo pinupunterya kasi baka daw natitreten for you kasi baka daw tumakbo kayo for 2028 election. Sa tingin niyo po ba, may possibility po ba na may ganung angle kaya pinupunterya po kayo? Anything is possible, pero para sa akin, saka na yung ganyang mga usapin na iyan, tututok muna ako dito sa mahalagang isyong ito na may kinalaman sa trabaho ko sa Senado. Kasama na po, syempre, yung pagiging senator judge sa isa pang importanteng proseso. Thank you po, Sen. Victoria Tulan. Hi, ma'am. Ma'am, may specific cases na kayo in mind against Michael or the people who might be behind this? At yung kay OJC ba part of yung mga taong sasampahan nyo ng kaso? Finalize po namin ang mga kasong ihahain namin simula sa Miyerkules sa NBI, kung sino ang mga tao at grupo na papangalanan ko na doon. And we will give you the final details before or on the day that we will file that complaint. At kasunod po niyan, gaya ng nabanggit ko kanina, naghahanda na rin po kami ng mga criminal complaints. Raymond De Paz, DCRH. How does it feel? Ako personally, nakita ko yung video because it was shared by one of your colleagues. How does it feel na ganun yung nangyayari na you are on opposing political, naintindihan naman natin yung politika ninyo dito, but it is talking about the credibility of the Senate. And yet one of your colleagues is also sharing, kunyari may tanong kung totoo yung nilalaman ng video, pero the mere fact na it is being shared publicly doon sa kanyang personal social media account, hindi ba ito nakasisira dito sa mismong institusyon ninyo? Para sa akin, kaming mga senador, dapat nag-share kami ng katotohanan. Dapat hindi kami nag-share ng fake news. O tulad ng mga AI-generated video, dapat hindi kami nagpapadala o lalong hindi kami mismo ang nag-share ng anumang fake news. Okay. Thank you po, Ma'am Gonzales. Ma'am, dun po sa mga balak ninyong kasuhan on Wednesday, can you share kung meron po bang malaking personalidad? Will there be any politicians or political group? Kahit po in general lang. Well, truly, pina-finalize pa namin yung kasong ihahain sa Miyerkules plus yung mga kasunod na criminal complaints. Kung merong mang malalaking tao o malalaking grupo, basta't di tulad ng mga nag-imbento nitong video na ito, halimbawa, meron kami ng lahat
na mga resibo para pagbasihan ang anumang mga kasong ihahain ko. Okay, next po. Robert Mano. Good morning, ma'am. With the recent incident, ma'am, nakikita nyo ba na hihina yung isinagawa niyong investigation because sa pag-recant niya, magpapahina because baka sabihin na, hindi, mahina naman palang kumuha ng mga testigo at nagbabayad pala kayo ng testigo? Pinabubulaanan namin at kayang pabulaanan hanggang sa huling araw ng 19th at 20th Congresses yang mga akusasyon nila gaya ng nakita nyo sa mga resibo. Definitely the contrary ang epekto nitong mga ginagawa nilang fake news. Sa pakiramdam ko po, lalo lang lumalakas yung findings at recommendations ng aming investigasyon laban kay Apollo Kibuloy at sa KOJC. At muli, hindi lamang si Michael ang testigo. Maalala po natin, 14 sila ni hindi siya ang star witness. At yung iba sa 13 pang witness na yon ay nag-reach out na sa opisina ko para sabihing handa nilang patunayan. Sabihin muli na sila'y nagtestigo ng malaya at hindi sila binayaran. At sisiguraduhin ko rin na yung committee report, draft committee report namin dito sa investigasyon laban kina Kibuloy at sa KOJC na muli, salamat kay Sen. Rafi, siya ang unang pumirma niyan. Gagawin po namin ang lahat ng tamang paraan, maging bahagi pa rin ito ng record ng 20th Congress. Dahil walang fake video or ano pa mang magagawa sila na pwedeng takpan yung katotohanang nakapaloob dyan sa committee report na iyan ng aming investigasyon. Thank you. Meron pa po sa Kibuloy issue. Sana lang. Sige, kaya. Ma'am, sinong tingin niyo nasa likod ni Michael Mauricio para gawin niya to at bumaliktad siya? Yun yung aming gustong i-establish. Sinabi for one ni Attorney Torreon na hindi daw sila. So, sino? Hanggang ngayon, wala pang nagkiklaim ng authorship nitong magaling na video nila ng panay fake news naman. Bakit ayaw nilang aminin o angkinin? Dahil di tulad nga namin na kompleto ang mga resibo kay Michael at sa lahat ng aming mga witness, lahat ng resibo para sa investigasyon ay kompleto kami. Hindi tulad nila na wala silang mapatunayan dahil panay kasinungalingan ang video nila. But are you of the belief that he's acting not on his own? Someone is behind him? There is definitely someone behind him. Kung acting on his own siya o hindi siya acting on his own, hindi pa natin masisigurado 100% dahil contradictory yung mga messages niya sa opisina ko hanggang sa 1 week ago, June 23, at yung mga sinasabi niya ngayon sa video at yung sinabi din niya under oath sa hearing nung laban kay Kibuloy at sa KOJC. Ma'am, sorry, isa na lang. Yung pong paghingi niya ng tulong sa inyo, malinaw na po ba na na-release na siya from being kidnapped? That was right before na biglang lumabas itong video na ito. Nag-message siya prior to June 2025 na takot dahil may nanghaharas sa kanya. Nag-message siya prior 2025 na nililigawan siya, inaalukan siya ng bayad, ng malakas na abogado. Pero biglang June 2022 and 2023 this year, may dagdag na takot na dahil siya daw ay kikidnapin. I-rescue daw siya. Actually, no. Nandun na siya kasi sinabi niya doon siya dinakip sa Glory Mountain. So yung huling mga messages niya, nakidnap na siya. He was already being held against his will. Kaya humihingi na siya ng rescue. Habang kumikilos na ang PNP, batay sa finoward naming messages ni Michael sa kanila, habang kumikilos na ang PNP Davao para malamang i-rescue nga siya gaya ng kanyang hiningi, lumabas na itong fake video na ito. Thank you, Conde. Then, Victoria. Ma'am, dun po sa 13 witnesses na nag-reach out to prove na kaya nilang patunayan yung sinabi ni alias Rene. Meron din po bang from KOJC na nagko-convince sa kanila na bumaliktad, i-recant yung kanilang testimony, and ano po yung ginagawa ng ating office para hindi sila bumaliktad? Well, ang pinaka-importanting trabaho ng witness protection pagkatapos
magtestigo dito sa Senado. Whether yung mga testigo laban kina Apollo Kibuloy at ang KOJC o kahit yung mga testigo noon laban sa family. Ang pinaka-importanting proteksyon dyan ay mula sa PNP. May iba pang mga importanteng kaso, halimbawa sa EJ case, recently, sinabi ng high government official na poprotektahan sila ng gobyerno. Very good development yon para sa mga witnesses. Hindi ko pa, wala pa kaming feedback ngayon kung yung iba sa 13 pang witnesses laban kay Kibuloy at sa KOJC ay hinaharas din or tinatakot din sa ngayon. Pero yan ay lumalabas na common experiences ng mga witnesses pagkatapos tumestigo dito sa Senado. Kaya importanteng gawin ng gobyerno, lalo na ng executive, pagkatapos ng isang legislative investigation, ang proteksyon sa kanila. And important clarification, nag-reach out yung ilan sa mga 13 pang witnesses namin, hindi para patunayan yung sinasabi ni Michael dito sa fake video na to, para sabihin muli na nagtestigo kami ng malaya at hindi kami binayaran. Pabubulaanan yan yung sinasabi ni Michael dito sa video. Okay, last po on Kibuloy. Ma'am, hanggang kailan lang po under your protection si Michael? Kasi di ba na-kidnap? So ibig sabihin wala na siya under your custody? Hanggang kailan ba? Pag adjourned na yung investigasyon, natatapos na rin yung importanteng trabaho ng Senate OSAA na sinesecure sila dito sa premises ng Senate. Hindi ko maubos pasalamatan yung mga civil society at church partners na sa mahabang panahon na iyon ng investigasyon ay tumulong nga sa simpleng sistema namin ng witness protection, pati sa usapin ng pagsiguro hanggat sa kaya na sila ay ligtas sa mga harassment na iyan, sa mga banta na iyan, at sa mga alok na iyan mula sa KOJC. Pero nung June 2022 at 2023, malinaw sa mga mensahe ni Michael na paghingi ng rescue na kidnap na siya, and he was already being held dun sa Glory Mountain. So, ang theory namin sa ngayon is that up till the last moment, he was with yung mga church leaders na kasama sa mga partners namin na nagliligtas sa kanya pagkatapos ng Senate investigation. Tapos umalis siya dun sa company ng mga church leaders. So sometime between then and yung mga messages niya sa amin ng June 22 at 23, 2025 ay nakidnap na siya. Thank you po. Other issues, si Daniel PTV. Hi ma'am, good morning po. Ma'am, morning. tanong ko lang po, I'm not sure kung nasagot nyo na rin sa mga interviews nyo, pero may panawagan po kasi na gawing pong bukas yung Bicameral Conference Committee dun po sa budget. Maybe get your comment lang po. Sorry. Gawing bukas daw po sa public. One of the best suggestions I've heard in a long time from another government official. Budget debates pa lang nung 2024 hanggang nitong nakaraang budget debates of 2025, ipinanawagan ko na yan na gawing bukas, hindi lang sa inyo sa media, sa publiko natin, yung buong budget making process hanggang pa sa Bicameral Conference Committee. And yan, aasahan ko na sometime within the 20th Congress ay gawin na namin iyon para din mas makalahok yung ating publiko at yung mga advocates sa ating publiko dun sa efforts namin sa loob ng Senado gawing mas transparent yung budget making process. Ma'am, confident ba kayo na uusad na to? Kasi kahit dati, di ba, parang proposal na siya. Pero kasi this time yung House Speaker, yung bukas doon po nagawin pong open sa public yung BICAM.
Well, I'm always hopeful, a little bit more optimistic now, na mismong yung pinakamataas na opisyal ng House ay nanawagan din ng ganyan. So, umaasa ako, malay ba natin kung masuklian siya ng highest official namin dito sa Senado para yung BICAM made up of the contingents of the two houses ay pwede na namin observe yung tamang prosesong iyan. Thank you, ma'am. Bernadette Tamayo, Dito Times. Ma'am, good morning po. Good morning. Ma'am, may panawagan po si Senator Lacson na yung mga senator judges should act and behave like senator judges kasi po nanonood po ang publiko. Ano pong sagot niyo sa kanyang panawagan? Definitely yes. Yan ang utos sa amin ng konstitusyon na maging impartial senator judges. Sina Sen Ping at marami ng senador bago sa amin nung mga naunang impeachment processes, trials, tulad kay dating Presidente Estrada, tulad kay dating Chief Justice Corona at iba pa ay gumanap ng ganyang tungkulin. And by the way, kasabay pa nung legislative function nila of patuloy na pagpasa ng mga batas. Kung kaya nilang gawin iyon ilang beses na noon, edi kayang-kayang gawin din namin yon. So I appreciate and I share wholeheartedly dun sa paalala ni Sen Ping sa aming lahat. Okay, Mehandas Baños. Ma'am, on minority issue, Ah. nagkausap na po kayo ni Sen Bam, Sen Kiko about this? Nag-uusap po kami patuloy nitong mga araw na ito. So one-on-one and as a group, as all three, kung ano yung mga plano namin para sa incoming 20th Congress. So, tatlo na po kayong minority, ma'am. Sen Bam, Sen Kiko. Bahagi po yon ng pinag-uusapan namin at ifa-finalize pa. Pero patuloy yung pag-uusap naming tatlo. Tatlo lang ba kayo or may mga possible bang sumama po sa minority? That would be interesting kung mayroon pa. Pero syempre, para sa akin, inuuna ko munang makausap yung dalawa. And kung makabuo man kami ng block, I will look very, very interestedly dun sa iba pang mga kasama sa Senado. Pero first things first, yung backyard ko muna. Ma'am, follow up po. Pero may parang agam-agam po si Senator Bam kasi gusto niya pong makuha yung Committee on Education. Alam naman po natin, yung it's a major committee. Hindi po ito binibigay sa minority block. Ano po masasabi niyo dito? Actually, kung tignan natin yung kasaysayan ng nakaraang mga Kongreso, yung Senado, dahil 12 lang kami dito, 50 plus sa mga komite, maya't maya. I mean, lahat po kami, kahit minority members, may ano bang sinabi ko? Sorry, I was thinking 2 dosena. Okay, tama. So, 24 po kami, 50 plus ang mga komite, so more than double our number. And tulad ngayon sa outgoing 19th Congress, kahit kami, or at least ako, kasi minority leader hindi, at least ako, humawak ng komite. And I'm sure if we look back sa mga nakaraang kongreso, may mga minority members sa Senado na humawak din ng mga importante o major committees. Yung kay Sen Bam, ang bawat isa po sa amin dito sa Senado sa pag-organisa ng bago o papasok na kongreso have to make our own decisions. Ang masasabi ko lamang I look forward na maging bahagi man ako ng minority or maging maging bahagi ng independent bloc or isang independent senator. Dahil ang mga senador naman, lalo na't habang tumatagal sa Senado, nagiging subject matter experts sa kanilang pangunahing advokasya. So may chairpersonship o wala sa katumbas na komite, pwedeng mag-set up ng platform whether sa minority or sa isang independent bloc para sa bawat isa. And I think importanteng pagsasalamin yon dun sa mga issue at issue campaigns na dinadala ng ating mga kababayan pati sa labas ng Senado kasama ang oposisyon. Raymond, tapos si Kay Moore, tapos si Victoria. Ma'am, dito ako kay Alice Guo kasi Yes. yung Manila RTC naglabas ng decision in favor parang naayon doon sa naging recommendation ng inyong committee. So what does it tell after itong nangyaring ito?
it tells na yung finding at recommendation ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality laban sa human trafficking ng mga pogos at yung marami pang krimen na na-unearth, nakakabit ng pogo na yan ay vindicated pati ng isa pang branch of government ng judiciary mismo. So isang napakagandang development ito. Nagpapakita na kayang magtulungan ang at least dalawang branches of government sa isa't isa on any one legislative inquiry or investigation para siguruhin ang public safety, para siguruhin ang karapatan ng mga kababaihan at bata, para iwasto ang mga kahinaan o di kaya pagkukurap sa mga regulatory bodies natin na dapat ay nagsisiguro sa seguridad hindi lamang ng ating bansa pero ng ating mga kababayan. To be alert. We still have to remain alert. Hindi pa tapos ang problema sa POGO. Kaya I believe the PNP and the other law enforcement agencies should remain on high alert dahil hindi po talaga natitigil yung mga ulat ng mga krimen na nagpapatuloy na mukhang at lumilinaw kakabit pa rin sa dating POGO network. Yun lamang isang pinakabagong balita na yung mga dating nagtatrabaho sa mga POGO ay ngayon nakikita o nahuhuling nagtatrabaho sa ibang mga formang scamming operations pero scam pa rin. Hi ma'am, balikan ko po yung minority and then impeachment. Ma'am, is it safe, hindi pa po ba sure that you and Senator Kiko and Senator Bam will be part of the minority block? Meron pang chance for you to be independent block? Paano po ba yun? Okay. Well, yun na nga yung bahagi pa rin ng work in progress. It takes a little time dahil syempre pagkatapos ng kampanya may konting pahinga, maaring may konting biyahe, nagpapasalamat sila sa mga base na sumuporta ng kampanya, bumoto sa kanila. So it takes a little time. Pero we are applying ourselves to it. Itong mga araw na ito, work in progress na ito. And again, ano man yung maging individual na desisyon ng bawat isa, nagre-respetuhan kami dito sa Senado and we will still work out ways to work together optimally. Whether sa bloke namin or kung mangyari nasa magkakaibang bloke. As for the minority, mas makikita din natin sa umaga mismo ng July 29 sa opening of session. Kasi, syempre, yung pagbuo ng minority ay konektado rin sa bubuuin nilang majority. No? Anong path ang tatahakin ng mga bloke na gustong maging minority? Yan, work in progress talaga yon. But definitely kayo ma'am, you won't be part of the majority block. I will not join the majority again. I haven't been part of the majority in almost 9 years. And tingin ko, consistent sa pagiging miyembro ko ng minority. Either manatili sa minority or magbuo ng isang independent block o maging independent. Hindi lang dahil sa nakaraan, pero dahil din sa kinabukasan. Gusto ko talagang magsalamin kami o magsalamin ako dito sa loob ng Senado dun sa mas malakas na oposisyon na gusto kong buuin namin, tulungan naming buuin sa labas ng Senado. And sorry ma'am, impeachment lang po. Ma'am, your thoughts lang po dun sa recent developments. Nagkaroon na po ng answer ad cautelam si VP Sara and then sinagot na po ito ng House Prosecution. But wala pa rin daw pong mangyayari ngayong break hanggang until July, at least July 28 or 29. Your thoughts on that, ma'am? Well, pinangahawakan ko yon na may anunsyong mag-uupo ulit because the court is still in session. Take note, magko-convene kami ulit bilang korte sa July 29. At doon namin sama-sama in person mako-consider yung formal answer ad cautelam ni VP Duterte at yung reply na pinadala naman ng prosecution. Parehong kinomply nila yan within the specified time frame ayon sa rules of impeachment ng Senado. So muli, mga patunay na di tulad ng sinasabi ng iba, the impeachment trial is alive
and ongoing. And at any one time, may mga motions din na pwedeng isumite ang sinumang panig sa kanila para sa konsiderasyon naming mga senator judges. At ako rin, bilang isa sa mga senator judge, I will present yung opinion ko at eventually yung boto dun sa formal answer ad cautelam at pati sa reply. Ma'am, last week sabi po ni SP, senator judges can parang present any motion and that includes the motion to dismiss or motion to convict. Ano lang po ang reaction niyo po nun? The motion to dismiss, as far as I understand it, kasama na dun sa formal answer ad cautelam ni VP Duterte. Pero para sa amin, mga senator judges, ibang understanding ko sa tungkulin namin. It is to conduct a trial. In fact, sinabi nga, ad nauseam yung pinagdebatihan pa namin, it is to conduct a trial forthwith. At para makaboto kami eventually na convict ba, acquit ba, kailangan naming madinig ang mga ebidensya sa bawat article of impeachment. Kailangan naming matignan at mapakinggan ang bawat witness sa bawat article. Due process requires it. Hindi naman pwedeng meron lang motion to dismiss, pagbobotohan na namin, dismiss, in effect, acquit. Gayon din, hindi naman pwedeng, hindi pa kami nagkukondukta ng trial, boboto na kami, convict. So, hindi yan patas. Whether sa prosecution, whether sa impeached official, higit sa lahat, sa ating publiko. Kailangan, tulad nung napag-usapan nating budget bycam kanina, kailangan marinig ng buong publiko ang trial na ito laban sa isang impeached official. So, hindi po ako sumasang-ayon na karapatan namin bilang Senate Impeachment Trial Court pagbotohan at pagdesisyonan na ng niwala pang isang unang minuto ng trial yung motion to dismiss na nakapaloob sa ngayon sa formal answer ad cautelam. Kailangan umupo kami bilang senator judges, ikondukta ang trial at saka lamang magdesisyon at bumoto kung convict ba o acquit ba. Thank you. Nimpa, Ma'am, babalik lang po ako kay Alice Guo. Isa po sa sinabi ng Manila RTC na Chinese nga po si Alice and Yes. avoid yung kanyang pagiging mayor. Yes. Paano po balak nyo rin po bang imbestigahan yung ibang mga posible pang Chinese na nasa government din ngayon since napatunayan ng isa yung ating yung judiciary? Wala pa namang dinadala sa aming reklamo, whether ng mga law enforcement agencies o mga victim survivors ng POGO or iba pang mga illegal na economic activities na pinatatakbo ng mga Pinoy kuno, yung pala ay mga dayuhan. So, gano'n naman nag-ooperate ang investigation, di po ba? May casus belli, may reason for investigating, kundi naman motu proprio ng komite. So, sa ngayon, I hope na yung ginawa naming investigasyon kay Guo Huaping at yung desisyon ng korte tungkol sa kanya na kambal nung aming findings at recommendation ay magsilbing object lesson para sa iba pa na either sila mismo ang nagpapanggap na Pilipino or yung iba nating mga kababayan na kasabwat ng ganyang mga peking local government officials. Okay, next, Myla. Ma'am, balikan ko lang yun doon sa minority leadership. Hindi niyo po ba tina-target yun, ma'am, in the 20th Congress? Well, gusto ko man, ngayon pa lang may bloke na ng mga kasama kong senador na mas marami na ang bilang. Mas marami sa isa at mas marami pa sa tatlo. So, tingnan na lang po natin paano mag-unfold yung pag-organisa ng Senado ng 20th Congress sa umaga ng 29th sa opening of session. At yun din yung mga scenarios na kinoconsider namin ni na Sen Kiko at Sen Bam. Tama ba ako ng understanding na you have to contest the Senate leadership
Tapos yung second top highest nag-contest, siya yung automatic. Hindi siya automatic or kailan pag May iba't ibang paraan. Yun yung isa sa mga classic na paraan. Tatakbo silang SP. Pag natalo sila yung magiging minority leader. Maari ding sa pag-uusap na aming mga senador, may mag-signify na kami na, batay sa ganitong bilang. So may iba't ibang paraan. And ifo-formalize namin yan sa umaga ng 29th, sa opening of sa session. discussion niyo ma'am ngayon, kasama na ba si na Senator Soto? Kasi considering na sila yung nag-float na possible na mag-contest kay SP Cheese. And kung ganun ba ma'am, isa rin ba sa consideration niyo para makuha niyo yung Senate minority leadership na to also run for Senate President? May ilang mga dati na or kasalukuyan at incoming senador na nag-uusap pero more of one-on-one. Mas updating, kumustahan. Na-appreciate ko si Sen Tito. Hindi na niya ako kinakausap tungkol sa pagsali sa majority kung siya ay lalaban sa SP. Kasi alam nila na mananatili ako either sa minority or magiging ibang bloke pa, which right now I call independent. Kasi kahit nung panahon ni Sen Tito, 'di ba, naging minority ako. So na-appreciate ko yung appreciation din nila tungkol sa posisyon ko. Pero yun ma'am ngayon, hindi pa consideration sa inyo na tumakbo rin para lang just for the sake to get the minority leadership. Siguro early on, inisip ko rin, pero I think mas realistic siguro na maging bahagi ng independent bloc. Oo. Given the numbers, kayo mismo, nabibilang nyo naman kami dito. Isa pa, doon sa impeachment lang ma'am. Yes. So expectation niyo ma'am, yung opening ma'am ng 20th Congress, parang automatic na sa inyo yung convening, yung continuation ng impeachment court. Yes. Wala na kayo na-expect na dapat mag-decide pa kasi this is a new composition of 20th Congress na they can decide outside the impeachment court whether to still continue with the trial. No decision can be made about the impeachment outside the impeachment trial court. Kahit kami nga bilang Senate plenary, nagko-convert pa kami from our legislative personality dun sa personality na senator judges ng isang Senate impeachment trial court. So, halimbawa, hindi pwedeng ang Senate sa umaga ng 29th magdesisyon tungkol sa impeachment complaint. Hindi. Inaasahan ko yung inanunsyo na sa 29th, magko-convene ulit yung Senate Impeachment Trial Court, which is in session even now, para ipagpatuloy yung aming trabaho bilang court. Pero when the impeachment court decides ma'am, hindi pa doon part yung 20th Congress or automatic na ba yung expectation niyo? Yes, actually anytime ngayong June 30, 12:01 PM, ito, ipanawagan ko na dahil napag-uusapan natin, paalala, anytime 12:01 PM onwards of today, pwede na at sana ipanumpa na ni presiding officer yung 12 pang bagong mga senador. Dahil by 12:01 today, 20th Congress na, and therefore, sila'y magiging senator judges na ng Senate Impeachment Trial Court. So, smooth lang. Pagdating sa 29, pag-convene namin ulit, ay andun na rin sila. So parang pwedeng mag-convene, parang call ni ma'am is for kay Senator Cheese to convene yung court ngayon para manumpa sila. Kailangan naka-convene ang court for them to Actually, in principle, as I have said earlier, the court is in session now. So at any time, pwedeng tawagin ni presiding officer yung lahat ng 12 or isa-isa kan. The Senate impeachment rules say as they arrive. So pwedeng 1 by 1 sila, 2 by 2, all 12, it doesn't matter. Sila po ay senador na ng 20th Congress by June 30, 12:01. At dahil in session ang impeachment trial court, at any time, sana mas maaga, panumpain na sila ni presiding officer. Sana wala nang ano pa mang delay or aberya between now and the 29th. When in fact,
anytime between now and the 29th, pwede na nga mag-convene. Pero sige, kung 29th, basta ituloy namin ang aming pag-upo bilang korte at pagtrabaho sa impeachment trial. Okay, may dali pa. I'm sorry, isa na lang sa akin. Nandun pa rin ako sa minority. Ma'am, mas malamang na mag-independent na lang po kayo nila Senator Bam kesa minority? Sorry, what? Mas malamang po bang mag-independent block na lang kayo kesa sa minority block? Based lang on the numbers, unless may dramatic shift in numbers na usually hindi nagkakaroon ng dramatic shift sa ganyan sa Philippine politics, just based on the numbers, pangarap ko man kami yung maging minority, mas realistic sa tingin ko lang, just based on the numbers of the probable majority and the possible minority. Based on the numbers, mas realistic na maging bahagi ako ng isang independent bloc or basta maging isang independent senator. Okay, pa. Ma'am, since magbubukas na yung 20th Congress and magfa-file na kayo ng mga bills nyo, ano po Yes. yung mga priority bills? Okay, excited ako na mag-file at refile ng mga bills, lalong-lalo na para sa ating mga manggagawa, mga senior citizens at saka mga kabataan. So, kasama sa mga top 10, 20, 30 priority measures namin, yung wage hike bill na umabot sa advanced stage of legislation ng 19th Congress. So kaagad i-refile and per Senate tradition dahil umabot sa advanced stage sa 19th Congress, inaasahan kong maaga namin maipasa sa 20th. Magfa-file din po kami, mag-refile ng Universal Social Pension para sa mga senior citizens, and then of course para sa ating mga kabataan at saka iba pang kababayan, yung Power Bill, yung protections for online workers, entrepreneurs, riders at raketera at iba pa, Power Bill. Yun. Of course. So, GSK Quality Bill, kasama sa priority i-refile. At hari nawa, maipasa na. Yes, thank you. Siguro si Badet. Ma'am, balik lang po ko dun sa impeachment. Yes. You're hoping na sana po mag-take na ng oath yung mga new set of senators, senator judges. Gaano po kayo kasigurado na magko-crossover sa 20th Congress yung ano? Kasi may nagko-question na hindi siya pwedeng tumawid sa 20th Congress. Gaano po kayo kasigurado? Ano pong pinanghahawakan yung principle para ito ay makatawid, maka-crossover sa 20th Congress po? Pinanghahawakan ko yung mga Supreme Court rulings na ang impeachment ay non-legislative function at yung non-legislative functions ng Senado ay hindi apektado ng legislative calendar ng Senate. Pinanghahawakan ko kahit yung condition, isa sa mga condition nung mga bumoto na i-remand yung impeachment complaint sa House of Representatives, dahil pangalawang condition nila yung kailangan mag-certify yung House of Representatives of the 20th Congress that they are willing and ready to continue prosecuting the impeachment complaint. At pagtawid niyan sa 20th Congress, kahit may mga narinig na tayong ingay mula sa ibang panig na hahamunin na naman nila yung pagpapatuloy sa 20th, well, we have the motion to dismiss mismong sa loob ng formal answer ad cautelam ni VP Duterte. I am prepared and we will be prepared i-argue na kailangang tapusin ng Senadong impeachment trial court ang kanyang trabaho dahil sabi ng konstitusyon at nakapaloob na rin sa rules ng Senate para sa impeachment na kailangan magkondukta ng trial at mag-render ng desisyon sa pamamagitan ng boto kung convict ba o acquit ba. Okay. Thank you. Thank you very much.